Benigno Aquino Jr. Kwentong Kasaysayan. Kwentong kasaysayan. Si Benigno Ninoy Simeon Aquino Jr. ay isang bantog na politiko, mamamahayag at kilalang lider ng oposisyon laban sa diktadurang Marcos. Ipinanganak siya noong Nobyembre 27, 1932 sa Concepcion, Tarlac, anak nina Benigno Aquino Sr. at Aurora Aquino. Mula kabataan, ipinakita na ni Ninoy ang kanyang talino at galing sa pananalita. Naging isang batang mamamahayag siya at sa murang edad na 17 ay nagsilbi bilang pinakabatang correspondent sa Korean War para sa isang pahayagan sa Pilipinas. Nag-aral siya sa Ateneo de Manila, San Beda College of Law at nakatanggap din ng pagsasanay sa Harvard at MIT sa larangan ng pampublikong pamamahala. Sa edad na 22, nahalal siya bilang mayor ng Concepcion, Tarlac, na siyang nagmarka ng kanyang pagiging pinakabatang alkalde sa bansa noon. Sa sumunod na taon, naging vice governor siya ng Tarlac at noong 1961 ay naging governor. Pagsapit ng 1967, nahalal siyang senador at nakilala bilang matapang na kritiko ni Pangulong Ferdinand Marcos. Sa kanyang mga talumpati at privilege speeches, binunyag niya ang katiwalian at mga planong palawigin ang kapangyarihan ng Pangulo. Noong 1972 nang ideklara ni Marcos ang batas militar, isa si Ninoy sa unang inaresto. Halos 7 taon siyang nakakulong kung saan sumailalim siya sa matinding paghihirap at pagkakahiwalay sa pamilya. Noong 1980 dahil sa lumalalang karamdaman sa puso, pinayagan siyang magpunta sa Estados Unidos para magpagamot, kapalit ng pangakong hindi siya babalik sa bansa, isang pangako na hindi niya tinupad. Noong Agosto 21, 1983, sa kabila ng panganib, bumalik si Ninoy sa Pilipinas upang muling harapin ang laban para sa demokrasya. Paglapag niya sa Ninoy Aquino International Airport, dating Manila International Airport, binaril siya sa ulo at agad na nasawi. Ang kanyang pagpaslang ay nagdulot ng malawakang galit at protesta na nagbunsod sa People Power Revolution noong 1986 na tuluyang nagpatalsik kay Marcos sa kapangyarihan. Si Ninoy Aquino Jr. ay kinikilala bilang simbolo ng sakripisyo at katapangan para sa kalayaan at demokrasya sa Pilipinas. Ang kanyang pamosong paniniwala, ang Pilipino ay worth dying for, ay nananatiling inspirasyon sa mga Pilipino hanggang ngayon.